Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Dahil today ay CDC Day, ihahatid namin sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. Mas mapapadali ang access ng mga empleyado ng CDC sa mga benepisyong hatid ng PhilHealth Yakap matapos ang consultation activity na ginawa sa Clark. Samantala, handa na ang Clark sa pagpapalago ng ICT at Creative Industry Sector ng Game Dev Summit. Ang mga iyan sa report ni CDC Director Nicolette Hanson. Mas pinaigting pa ng pamunuan ng Clark Development Corporation o CDC ang benepisyong pangkalusugan ng mga empleyado nito. Sa imbitasyon ng CDC sa PhilHealth, mismong ang ahensya ang nagpaliwanag sa mga empleyado ng CDC tungkol sa Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP. Ayon sa PhilHealth, ang YAKAP ay programa ng gobyerno na naglalayong tulungan ng mga Pilipino na mapangalagaan ang kanilang mga kalusugan at maiwasan ang mga sakit. Kasama sa mga benepisyo ng PhilHealth YAKAP ang mga sumusunod. Komprehensibong serbisyong pangkalusugan kabilang ang konsultasyon, laboratory tests at cancer screening. Bahagi pa rin ng YAKAP ang Guaranteed and Accessible Medicines for Outpatient Treatment o Gamot Package kung saan maaaring ma-access ang hanggang 20,000 pesos na halaga ng outpatient na gamot kada taon. Mula 21 ay umabot na ngayon sa 75 uri ng gamot ang maaaring ma-avail sa ilalim ng nasabing programa. Sa ginanap na briefing, binigyang diin ni CDC President at CEO Attorney Agnes V.S.T. de Manadera na ang pagpapanatili ng mga benepisyo nito ay nakasalalay sa kolektibong kontribusyon ng bawat isa. Ayon sa kanya, ang pagbibigay ng share sa PhilHealth ay hindi lang para sa sarili, kundi para mas maraming manggagawang Pilipinong nangangailangan ng mas pinadaling access sa mga benepisyong pangkalusugan. We would want to contribute more because we know that when we give more, we receive more, we share more, and there are more people who will benefit out of our contributions. Dagdag pa niya, ang isinagawang consultation activity ay makatutulong sa mga empleyado ng CDC at kanilang mga dependents upang masimulan ng magamit ang mga benepisyo ng nasabing programa. Inaasahan din na mapapalawak ang implementasyon ng PhilHealth YAKAP upang masaklaw ang mas marami pang manggagawa sa loob ng Freeport. Samantala, kinilala naman ni PhilHealth Angeles City Chief Social Insurance Officer Robert Padron ang pakikilahok ng mga healthcare providers sa YAKAP program na siya nagpapalakas sa implementasyon nito. Sa nasabing consultation session, tinalakay din ang mga detalye tungkol sa registration, eligibility at mga proseso kung paano maka-avail ng mga benepisyo. Sa ngayon, tuloy-tuloy na ang registration para sa mga empleyado ng CDC at kanilang mga dependents. Habang pinapalakas ang access ng mga manggagawa sa benepisyong pangkalusugan, patuloy rin ang pagsulong ng Clark bilang susunod na sentro ng makabagong teknolohiya at digital creativity. Isang bagong kwento ang nabubuo sa Clark. Dito may higit 1,200 na kumpanya. Sa IC sector pa lang, may 155 locators at halos 40,000 na manggagawa. Sa dami ng talento at infrastruktura, ang Clark ay nakikita bilang bagong hub ng global game development. Noong February 5, sa Game Dev Summit, isang international event para sa video game industry, nagtipon ang studios, developers at advocates. Layunin, mag-connect, mag-innovate, mag-advance. Kinatawan ni CDC President at CEO Attorney Agnes V.S.T. de Manadera si AVP Rodem Perez. Siya ang nagbukas ng huling araw sa Hilton Clark Sun Valley Resort. Binanggit niya ang mga programang handog ng CDC tulad ng Business One-Stop Shop o BOSS para sa mas mabilis na processing, Business Interdependent System o BIS na mas matibay ang ugnayan ng mga locators. Dagdag pa niya, ang advantage ng Freeport Zone ay ang mga talent, infrastructure, policy na kinakailangan para sa digital creatives, animation at game development. Sa tulong ng mga pasilidad para sa meetings, incentives, conferences, and exhibitions o MICE, patuloy na pinalalakas ng CDC ang posisyon ng Clark bilang isang lumalawak na sentro ng innovation at creative industries.
Preskong tanawin, malinamnam na pagkain at makukulay na inumin. Yan ang hatid ng bagong bukas na Barn by Contis dito sa Clark Freeport Zone. Mula sa Barn Grilled Chicken Satay, Barn Mussels and Fries, hanggang sa Unicorn Latte. Ilan lamang ito sa mga kakaiba at exclusive menu na maaaring matikman sa Barn by Contis. Para naman sa mga health conscious, ang kanilang Asian salad ay siguradong suwak sa inyong mga panlasa. Perfect date spot din ang kanilang veranda at garden setup habang ine-enjoy ang inyong favorite drinks at cocktails. Pamilya, kaibigan, o special someone, welcome kayo sa kanilang 83 indoor seats at 30 outdoor seats. Kaya pwedeng-pwede ito sa chill dining, coffee dates o after-work hangouts. Matatagpuan sa Building 2085 RC Santos Avenue Street ang Barn by Contis. Ito ay bukas mula Lunes hanggang Huwebes, 8 o'clock ng umaga hanggang 9 o'clock ng gabi at hanggang 10 o'clock ng gabi naman tuwing Biyernes hanggang Linggo. Mula sa kalusugan, innovation, hanggang lifestyle, patuloy na pinatatatag ng Clark Development Corporation ang posisyon ng Clark bilang isang kumpletong live-work-play destination tungo sa mas masigla at masaganang bagong Pilipinas. Ito po si Attorney Nicolette Henson para sa CDC sa Bagong Pilipinas Ngayon.